2020, panahon nito ni Pangulong. Sa panahon ng iyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabot pa kayo sa pick-up o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, nalim po ang blacklisting namin. Dahil po nalim po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong meeting po. nyo. Gaano kabilis na lang yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po experience yung tax clearance namin. Kaya po nung balik po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So pwede na po kami sumali ulit sa mga public meeting. Pero according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na naka-suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalip yung blacklisting mo po kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon nito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng pick-up hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inatas na verified report. At katunayan po, yung building po na yun napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building na yun, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasama kayo sa korte, tapos na-korte na ibalik kayo, or through purely administrative proceedings lang ng pick-up or DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH, Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na ng projects? kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililit po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po doon sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kami lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report. At yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist ng blacklist, tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Nagpa-blacklist na yan dahil hindi maganda yung performance, tapos nakakabalik na naman ulit. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not pointing fingers at you. Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganito pangyayari. Kahit na blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic of 9194, if I am not mistaken. In the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na yung blacklisting na, he can go back to... Automatic, nakakabalik sila after 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? na meron daw
Halimbawa, talagang below standard, substandard talaga yung ginawa nila. After 1 year, kahit na wala silang ginawa, by operation of law, nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo na okay, kumuha na lang kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Pero it is incumbent on your part, being the implementer of this, all these government projects na, uy, tingnan mo na, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwede bigyan uli yan dahil record mo, nakailang suspension na yan. Ang daming project yan ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Oh, huwag na nating awardan yan. Blacklisted na yan eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo ulit sa kanila. Ano bang inyong pulisiya dito? Your Honor, I think there's two different things. Actually, the blacklisting is based on records actually, but yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard, there is a warranty period that the contractor has to undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things, pero ang itong paggawa na ng substandard